May isang lalaking nagngangalang Robert na nagtatrabaho bilang isang tagalinis ng kalsada. Mahigit 20 taon na niya itong ginagawa at dito niya rin kinukuha ang pera na kanyang naipangtutustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya ay meron lamang isang anak at yun ay si Rowena. Ito ay nasa kolehiyo na at kumukuha ng kursong tourism at sa awa naman ng Diyos ay nakakaya pa naman ni Robert na ibigay ang mga pangangailangan ng kanyang anak sa pag-aaral nito. Matalinong bata si Rowena. Noong ito ay nasa elementary at high school pa lamang ay palagi itong naisasama sa mga competition sa kanilang paaralan. At noong siya ay nagtapos sa kanyang high school ay siya ang naging valedictorian ng batch nila. At yun ang naging dahilan upang mabigyan siya ng scholarship sa pagpasok niya sa kolehiyo. Hindi niya inaksaya ang scholarship na naibigay sa kanya dahil para sa kanya ay malaking tulong ito para sa pamilya nila dahil mababawasan ang mga magiging gastusin nila dahil hindi naiisipin ng kanyang mga magulang ang ibabayad sa kanyang matrikula. Sa ngayon ay nasa 3 taon na siya ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo at maganda naman palagi ang mga nakukuha niyang marka. Paminsan-minsan ay binubuli siya ng kanyang mga kaklase. Kinakantsawan siya ng mga ito dahil isa lamang hamak na street sweeper ang kanyang ama. Pero hindi na lamang niya ito pinapansin dahil alam niya sa kanyang sarili na marangal ang trabaho na ginagawa ng kanyang ama. Isang araw ay sinabi ng advisor nila na magkakaroon sila ng isang field trip at kinakailangan na ang lahat ay sumama. Sinabi din nito na ang magiging bayarin ay nasa 5,000 pesos. Nang marinig ito ni Rowena ay bigla siyang nalungkot dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang makapagbayad ng ganun kalaking halaga. Pagka-uwi niya sa bahay ay sinabi niya ito sa kanyang ama at sinabi naman ni Robert na huwag siyang mag-alala dahil gagawin niya ang lahat para makapag-ipon ng pera. Kinabukasan ay pumasok ng maaga si Robert para magtrabaho. Kinausap niya rin ang mga ilan sa mga kasama niya sa trabaho kung meron ba silang ekstrang pera at kung pwede ay kanya muna itong mahiram. Pero halos lahat sila ay pare-parehong walang mga naitabing mga pera kaya naisipan naman niya na puntahan ang kanilang superior para makabali ng pera. Pero hindi ito pinayagan kaya sa ngayon ay gulong-gulo na ang isip niya kung saan siya kukuha ng pera na maipangbabayad sa field trip ng kanyang anak. Nang makauwi si Robert ay naitanong nito sa kanyang anak kung hanggang kailan ang huling bayaran sa kanilang field trip. Sinabi naman ni Rowena na sa susunod pa na 2 linggo, kaya meron pa si Robert na 2 linggo para makadiskarte at makahanap ng pera para sa kanyang anak. Kinabukasan, maaga na namang pumasok si Robert sa kanyang trabaho at pagkatapos ay humanap pa ito ng sideline para may dagdag na mapagkakakitaan upang mabilis niyang maipon ang pera para sa kanyang anak. Minsan ay sumasideline siya bilang isang kargador, minsan naman ay sa terminal ng mga jeep upang magtawag ng mga pasahero. Ginawa niya ito sa loob ng 2 linggo at halos wala na siyang pahinga dahil dito. Pero kulang na kulang pa rin ang kanyang mga naipon. Wala pa sa kalahati ang kanyang naiipong pera, kaya problemado siya kung saan siya kukuha ng pera para sa kanyang anak. Kinabukasan ay habang nagwawalis siya sa isang kalsada ay may napansin siyang isang bag na naiwan sa may isang waiting shed. Nilapitan niya ito at kanyang tinignan ang laman. Noong una ay hindi siya makapaniwala pero totoo ang nakikita niya. Nakita niya na may laman na maraming pera ang bag na iyon. Agad naman niya itong kinuha at nag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin sa perang hawak-hawak niya. Alam niyang gipit na gipit siya noong mga panahong iyon, ngunit alam din niya na masamang angkinin ang perang hindi naman sa kanya. Kaya naisipan niya na buklatin ulit ang bag upang tignan kung mayroon bang mga naiwan na kahit anong bagay na makapagtuturo sa kung sino man ang nagmamay-ari ng bag na iyon. Nang kanyang mahalugog ang bag ay may nakita siyang isang calling card. Naisip nito na tawagan ang numerong nakalagay sa calling card upang maisauli niya ang bag na naglalaman ng pera. Ngunit noong una
ay nagdadalawang isip siya dahil malaking pera na din iyon at malaki ang maitutulong doon sa kanyang pamilya. Pero hindi kaya ng konsensya ni Robert na angkinin ang perang hindi naman sa kanya. Naisip din niya na baka hinahanap na din ng may-ari ang bag. Kaya naging buo ang kanyang desisyon at tinawagan niya ang numerong nasa calling card. Ilang beses niyang tinawagan ang numero pero walang sumasagot, pero hindi pa rin siya tumigil at paulit-ulit niya pa rin itong tinatawagan. Hanggang sa may sumagot na nga sa telepono at kanya nang nakausap ang tao na nakasulat sa calling card na nakaiwan ng bag. Tinanong siya nito kung sino siya at kung bakit ito napatawag. Sumagot naman si Robert at sinabi na meron siyang napulot na mahalagang bagay na pagmamay-ari niya. Sinabi ni Robert na nakakita siya ng isang bag na may lamang malaking halaga sa isang waiting shed habang siya ay nagwawalis sa kalsada at nais niyang maibalik ito sa may-ari. Nagulat naman ang kausap niya dahil siya nga ang totoong nagmamay-ari ng bag na iyon. Labis-labis itong natuwa dahil ang buong akala nito ay hindi na niya makukuhang muli ang perang iyon. Agad naman siyang nagpasalamat kay Robert at tinanong kung saan sila pwedeng magkita. Agad na pinuntahan ng may-ari ang lugar na sinabi ni Robert at nang makarating na siya ay labis-labis ang kanyang tuwa dahil sa kabutihan na naipakita ni Robert. Dahil malamang sa malamang na kung ibang tao ang nakapulot nito ay hindi na ito mababalik pa sa kanya. Nang makapagpasalamat na ang may-ari ay dumukot ito ng pera sa kanyang wallet at ibinigay ito kay Robert bilang gantimpala. Noong una ay ayaw itong tanggapin ni Robert pero pinipilit siya nito kaya wala na siyang magawa kundi tanggapin ang pera. Sinabi rin ng may-ari ng bag na nagmamay-ari siya ng isang kumpanya at nais niya na bigyan ng isang regular na magandang trabaho si Robert dahil sobra siyang humanga sa kabutihang ipinakita nito. Hindi naman maipaliwanag ni Robert ang saya na kanyang nadarama noong mga sandaling iyon at agad niyang tinanggap ang alok na trabaho sa kanya. Labis ang kanyang pasasalamat sa may-ari dahil sa mga magagandang bagay na binigay nito sa kanya. Nang makauwi na si Robert sa kanila ay may dala-dala siyang magandang balita para sa kanyang mag-ina. Mayroon pa siyang bit-bit na masarap na pagkain na pasalubong para sa kanila. Agad niyang ikwento ang buong nangyari at sinabi rin niya na meron na silang pera para sa field trip ni Rowena. Sa mga sumunod na araw ay meron na ngang bagong trabaho si Robert sa kumpanya ng mayamang may-ari ng bag. Maganda na ang kinikita niya dito kumpara sa nauna niyang trabaho. Masayang masaya siya dahil alam niya na mas mabibigay na niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaibigan, bago natin tapusin tong video to ay shoutout muna kila Raniel Manuel, Jens Place, Princess Abansenya, Rising Cruz, at shoutout din kila Prince Rio Villamarin, Saybak TV, Lionel Quiacos, at kay Justin Dolorosa. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat po sa inyong oras. Hanggang sa susunod pa nating mga videos. Paalam.